So ngayon, let's talk about cooling and heating. Actually, yung cooling and heating dito ay hindi naman po nalalayo tungkol dun sa exponential case. Kasi, ang lalabas din na mga solution din dito will be exponential functions din. Kaya lang, ito lang po yung medyo magiging approach niya. Kasi since we are talking about cooling and heating, we are going to consider yung tinatawag na surrounding medium. Okay? O yung temperature ng surrounding medium, either kung malamig or mainit. So kapag ang isang body ay nailagay mo sa malamig or mainit, mag-a-adjust yung temperature ng body. So kung halimbawa, nilagay mo yung body sa isang malamig na lugar o sa isang malamig na medium o surrounding, so syempre mag-a-adjust yung temperature ng body. Habang tumatagal, bumababa yung temperature ng body. Kasi nag-a-adjust siya dun sa temperature ng surrounding na malamig. Pero kapag mainit naman, nilagay mo yung temperature o yung body dun sa isang mainit na surrounding, ang tendency naman nun, tataas naman ang temperature ng body in accordance dun sa mainit na temperature na nasa paligid niya. Okay? So dito, according to Newton's law of cooling or heating, okay, that the time rate of change of the temperature of a body, so kung ano man yung pagbabago dun sa temperature na dependent po dun sa oras o sa time, so will be directly proportional sa difference ng temperature ng body at ng temperature ng surrounding medium. Either kung mainit pa yan or malamig. Siyempre, pag ang temperature mo ay mainit, siyempre, typically, mga 80 degrees Celsius, ayan, mga 70, ayan. O sabihin na natin, yung lagpas sa body temperature. Ayan. O depende naman dun sa problem. Pag mga malamig, usually, mga 10 degrees Celsius yan, or 0 degrees Celsius, freezing point. Ayan. So, yung mga typical na mga temperature pagdating depende sa surrounding medium. Okay? Then, just like yung ginawa kanina doon sa exponential growth and decay, so nag-come up tayo sa ganitong klaseng differential equation between the temperature and the time. So, ngayon, sinolve na siya. Then, ito po, nakuha na natin yung pinaka-general solution. So, yung temperature ng body minus the temperature of the surrounding medium is equal to CE raised to KT. Ngayon, ang concern natin, ano naman yung magiging initial value natin? O yung magiging value ng temperature at time or at T is equal to 0 or at time is equal to 0. So, syempre, kung ano yung initial na temperature. Okay? Then, pag sinulod na natin siya, ang magiging arbitrary constant natin is T sub O minus T sub M. And then later on, isa-substitute lang siya. So, ito na yung pinaka-magiging particular solution natin. Ayan, yung T is equal to temperature of the body is equal to the difference between the temperature of the body and its surrounding medium multiplied by E raised to KT plus the temperature of the surrounding medium. Okay? So, kailangan maintindihan nyo yung concept behind itong mga applications na dinidiscuss natin. So here, a thermometer reading 70 degrees Celsius is taken out where the temperature is 10 degrees Celsius. So definitely it's cooling kasi ilalagay mo siya sa isang surrounding na ang temperature po ay 10 degrees Celsius. Then after 3 minutes daw, the reading drops to 25 degrees Celsius after 3 minutes. Now, find the thermometer reading 5 minutes after the thermometer was brought outside. So here, so ito na yung ating medium natin. So we can have, okay, of course, time versus the temperature again. So initially, meron tayong 70 degrees Celsius. Tapos after 3 minutes daw, 25 degrees Celsius na lang daw. Tapos ngayon, hinahanap natin kung ano magiging temperature after 5 minutes. So from the equation natin, di ba, yung T is equal to T sub O minus T sub M E raised to KT then plus T sub O. So, tama ba? T sub O, sorry. T sub M, rather. So, yung ating initial ay 70 tapos minus 10 yung temperature ng surrounding plus 10. No? So, pag inayos na natin yan, you will have 60 E raised to KT plus 10. So, ang problema mo na lang ngayon is paano kukunin yung K
Then, of course, paano mahahanap yung temperature at T is equal to 5 minutes. So ngayon, again, ganun lang din ulit ang gagawin. Given yung another given na T is equal to 3 minutes, tapos yung temperature is 25. So dito, nilagay lang natin siya. Then, ganun lang ulit. Ang pinagkaiba lang, meron ka lang dinagdag dito na 10. So, bali, pag nilipat mo naman sa kabila yan, transpose, babawas mo lang naman. Then, ganun lang ulit yung paghahanap ng K. So, negative 0.462098. Then, after that, dahil nakuha mo naman na si K, substitute mo na lang yung 5 sa T. Then, you will get is 15.9528 degrees Celsius. Okay. Ngayon, ang next na problem natin is, paano naman kapag ang temperature ko ay naging 30 degrees Celsius naman? Find the time naman daw. So, okay? So dahil alam mo naman na kung ano yung K, o alam mo naman yung mismong function na kasama na yung K, so gamitin mo na lang yun. So, using yung T is equal to 10 plus 60 e raised to negative 0.462098T. So, substitute mo yung temperature na 30. So, again, kung paano ka nag-solve ng K, ganun lang din po ulit. Para dun sa time, you will get 2.3774 minutes. Okay? Ayan. So, ayun po siya. Okay? Ayan. So, kung napansin nyo po, no, yung K na ginagamit ko ay 6 decimal places para mas, talaga siya, mas konting accurate. Okay? Ayan. Now, let's talk about naman sa heating. Now, if a metal bar is immersed in a large body of boiling water and heats from 30 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in just 30 seconds, what is its temperature after 22 seconds? Well, ang tinutukoy dito na after 22 seconds is yung hindi mula dun sa nag-60 siya, mula dun sa initial. Okay? So ano naman yung kanyang magiging temperature kung sakaling after 22 seconds? From the time na siya ay binabad dun sa boiling water. Okay. So definitely, ang makukuha natin ditong amount or temperature will be mas mababa kaysa dun sa 60 degrees Celsius. So, ngayon, ang kailangan natin malaman is, since meron ka ng initial value na 30 degrees Celsius, kasi basically, dun ka nag-start Tapos, nung pinainit mo siya after 30 seconds, naging 60 degrees Celsius. So, ano ang magiging temperature kapag ang time is 22 seconds naman? From the time na siya ay nag-start na i-immerse dun sa boiling water na ang temperature, of course, as we all know, boiling water is 100 degrees Celsius. So, from this one, edi ganun ulit, using yung ating formula, e raised to KT plus T sub M. So, yung ating T sub O ay 30 minus 100 e raised to KT plus 100. So, dito, you will have 100 minus 70 e raised to KT. O, ayan. So, ito na siya, no? Ito na yung magiging pinaka function natin para mahanap na natin yung magiging temperature. Okay? So, from this one, ito na siya. So, at T is equal, gamit yung 30 seconds at saka yung 60 degrees Celsius, aalamin natin kung ano yung K. So, ang K is negative 0.018654. At gamit yung, of course, yung time na 22 seconds dahil nakuha mo na si K, so makukuha ay 53.56 degrees Celsius. Ayan. Okay? So, syempre, pag medyo tumagal yan, mas lalong iinit yan, di ba? Okay? So, ganun lang naman yung basically mangyayari. But that, by that part. No? Pero, syempre, hindi naman na po pwede na lumagpas dun sa temperature ng medium. So, unless, pero mukhang hindi naman na. So, okay? Kasi 100 degrees Celsius talaga, medyo napakainit naman yan. Okay? So, yan po yung pagdating sa ating law of cooling and law of heating naman. Now, konting application na lang to. Ito naman, this time naman, minahanap naman dito is yung time kapag umabot na siya ng 90 degrees Celsius. Mga gaano kaya katagal bago niya ma-reach yun. So,
isa-substitute lang natin yung 90 degrees Celsius dito sa temperature na T. Tapos hahanapin lang yung time just like yung kanina na example natin. So, you will get 104.316 seconds or mga ilang ano yan? Ilang minuto? Ilan ba yan? So, we have 104.316 divided by 60 seconds. So, it can be also what? 1.7386 minutes, no? Yan. Okay? So, ayan siya. No? Okay, wala pa. Okay, 2 minuto. So, or halos 2 minuto, no? Magiging 90 degrees Celsius.